Magandang araw mga kabayan. Ngayon nga pala, ang topic natin yung paglalagay ng fluid doon sa may reservoir niya. Kung tama ba o mali. Kasi ang nakasanayan talaga niyan, marami ang mga gumagawa nito. Yung halos linggo-linggo, yung iba nga araw-araw, nagche-check sila. Pag nakita nila yung fluid, bawas lang ng konti, dadagdagan na agad. Kaya yan ang pag-uusapan natin ngayon, kung tama ba yan o mali. Ito nga palang isa na to, medyo bago pa to. Kaya nga lang, yung mga sasakyan namin dito, kapag napupunta sila sa mga mission, kailangan niya na i-check pagbalik. Dahil lalo sa ganitong panahon, karamihan ng mga pinupuntahan nila, mga matubig. Kaya hindi natin sigurado, baka pinasok ng tubig yung mga differential. Kasi sa breather, pwedeng dumaan ng tubig dyan eh. Ito, tinignan ko naman, okay naman. Doon naman ako sa kabila. Okay naman, malinis pa. Ang napansin ko, itong handbrake masyado nang mataas. At itong level ng brake fluid, bumaba na rin. Malipis na yung brake shoe. Ayan o. Itong sa kabilang side, makapal pa ng bahagya. Madalas namang mangyari yan. Ang nauuna talagang maubos, itong side na to. Kaya nga pala madaling maubos yung preno pagka lumulusong sa mga matubig. Dahil pag pumapasok yung mga dumi, ganyan o. Kahit hindi na may mreno, basta't umiikot yung gulong, para siyang naliliha. Kaya mauubos talaga yan. Itong brake pads sa harap, makapal pa yan eh oh. Nasa 80% pa yan. Okay pa yan. Ito na nga pala yung bagong brake shoe. Kaya lang, ito hindi maganda to eh. Hindi genuine to eh. Itong fake na to, maliit ito eh, maliit. Kaya hindi rin tumatagal yan. Tapos yung kasama niya na ganito, ito, hindi maikakabit ito. Hindi kasya dito, hindi kasya tong lock na to. Kaya kailangan tanggalin ko pa rin to. Eto na nga pala ngayon yung level niya oh. Tumaas na ng konti, ayan oh. Nandito na. Pero hindi pa umabot dito sa may maximum. Dahil hindi ko naman pinalitan yung sa harap. Kung pinalitan ko yung sa harap niyan, baka lumampas pa ng konti yan. Marami yung mga takot na takot na bumaba yung level ng brake fluid nila. Kaya ang ginagawa nila, linggo-linggo o kaya naman yung iba araw-araw chinecheck yan. Pagka bumaba ng konti, meron silang pan-top up. Gusto nila laging nandoon sa maximum. Kaya nga lang, pagka ganun ang ginagawa natin, mawawala na yung function mismo nung sa indicator na yan. Para sa akin nga pala, ayokong kontrahin yung iba kasi yung iba nakasanayan na nila yon. Pero para sa akin, mas mainam pa na hindi laging naglalagay ng brake fluid dyan. Dahil pag bumaba yan, ang ibig sabihin, lalo pagka malapit na sa minimum, ang ibig sabihin yan, numipis na yung preno natin. Hindi porke nagbawas yan, ibig sabihin naubos. Hindi naubos yan, nandiyan pa rin sa system yung brake fluid natin. Kaya nga lang, dahil numipis na yung brakes, bababa talaga yan.
Yung iba naman ang sinasabi nila, mas mainam daw talaga laging puno dahil pagka daw nagbabawas na, paano daw kung maubos? Kung maubos, kasalanan nyo na yon. Dahil may problema na talaga, pinabayaan nyo pa. Yun ang totoo nun. Kapag nagbabawas siya ng pakunti-kunti lang, bahagya-bahagya lang, yung kung mapansin nyo, mga isang buwan bago bumaba ng konti, normal lang yan. Hindi nyo kailangan dagdagan lagi yan. At ang madalas na nangyayari, yung iba na hindi naman nag-check, mapapansin na lang, umilaw yung brake warning indicator doon sa may loob ng sasakyan, sa may dashboard. Dadalhin sa technician. Ang sasabihin naman ng technician, boss, kulang lang yung brake fluid nyo, walang problema yan. Dagdagan natin ng brake fluid, mawawala na yan. So ang gagawin nga naman nila, dadagdagan ng brake fluid, mawawala yung warning indicator. Parang okay nga naman ano. Ang mangyayari, kumpiyansa na yung may-ari ng sasakyan na okay na yung sasakyan niya. Ang hindi niya alam, kaya bumaba na yon at kaya sumindi yung warning indicator dahil manipis na yung preno. Ang mangyayari, pag magbakal sa bakal yung preno niyan, lalong dadami yung sira. Ang talagang dapat na advice dyan, kapag sumindi na yung brake warning indicator, dapat ang sabihin natin, boss, malamang yung brakes nyo manipis na. Huwag nyong sasabihin na brake fluid lang. Yung iba naman ang sinasabi nila, baka daw may tagas. Kung may tagas yung preno niyan, hindi dahan-dahan ang pagkaubos niyan. Sandali lang yan, baka isang gamit mo, ubos na agad yung brake fluid niyan. Yun ang mga may tagas. At yung mababa na yung brake fluid, kapag nagpalit tayo ng mga brake parts niyan, yung brake pads, yung brake shoe, mapapansin nyo, babalik din yung level niyan sa dati. Kaya kung yung brake fluid, lagi nating pinupuno yan, paano nating malalaman kung numinipis na yung preno? Pwede naman pabuksan. Kaya nga lang, pwede namang doon ang pagbasihan natin. Pagka bumababa yan at sabihin natin hindi pa naman minimum, medyo lumapit pa lang sa minimum, dapat ipacheck na natin. Pero kung lagi nga nating pinupuno, kampante tayo na laging okay yung preno natin. Para bang kapag may brake fluid, okay lang yung preno. Ganon yung lumalabas niyan. Kaya para sa akin, mas mainam pa talaga yung hindi lagay ng brake fluid. Pero para doon sa mga nakasanayan na yung ganon, kayo na po yung bahala. Pag-isipan nyo kung tama ba o mali yung sinasabi ko. At yan lang po muna sa ngayon mga bayan. Sana po nagustuhan nyo rin yung shinare ko ngayon. At maraming salamat po sa mga nanonood ng mga video ko.